umuulan, kumikidlat. Yan, natatakot kami. Halos 700 ang namatay para sa isang malakas na pagsabog. Abo, usok, lahar, kaguluhan. Yan ang bumalot sa kalupaan ng Zambales at mga karatig bayan nang pumutok ang bulkang Pinatubo. 3 dekada na ang nakalilipas. Ito si Nanay Marlene, isa sa mga biktima ng pagsabog ng bulkang Pinatubo noong June 15, 1991. Magmula noon, dito na siya naninirahan sa Iram, New Cabalan, Olongapo City. Katuwang ng iba pang mga naging biktima ng nasabing trahedya. Kasama ang kanyang 3 anak, sama-sama nilang hinaharap ang hirap ng buhay. Kabilang narito ang kanilang dilema pagdating sa araw-araw na pagkain. Isang katanungan ang sumasagi lagi sa kanilang isipan. Paano ba mapagkakasya ang pagkain nakahain sa mesa? Here, in Iram, New Cabalan, Olongapo City, the tale of child malnutrition unfolds like a tossed coin. On one side gleams the promise of a thriving future, while on the other shadows cast by insufficient nutrition that dim the hopes of countless young souls, our country's most precious asset, its children. We are Hapag-asa, and join us as we explore the intricacies of child malnutrition within Olongapo City. The American Academy of Pediatrics defines malnutrition as a state in which a deficiency of energy and other nutrition causes measurable adverse effects on the body and in the growth of children. A lack of proper nutrition is the primary cause of malnutrition, but other factors may increase the risk, including poor healthcare circumstances, undernutrition in breastfeeding moms, and unsanitary living conditions. Indicators of early onset malnutrition may be subtle at first, but if left untreated, symptoms may develop over time. Some indicators of malnutrition are significant weight loss, usually accompanied by dizziness and exhaustion, dry skin, bleeding gum, bone and muscle weakness, ascites, reduced organ function, and impacted mental health. Undernutrition is a significant issue in the Philippines, where stunted growth is widespread among children, particularly those living in impoverished conditions. According to UNICEF, 3.6 million Filipino children aged 5 and younger are underweight, with almost 4 million suffering from stunted growth. Every day, 95 children in the Philippines die of malnutrition. 27 out of every 1,000 Filipino children die before the age of 5. 1/3 of Filipino children are stunted or short for their age. Stunting after age 2 can be persistent, irreversible, and even lethal. Hapag-asa's journey to Iram, New Cabalan, Olongapo City was fueled by the hope of meeting families residing in poverty and children suffering from malnutrition. There, we attempt to provide an opportunity for them to share their stories while offering them the help available. In Iram, Hapag-asa met numerous families, mothers, and children who grapple with poverty and child malnutrition, as well as those who observe the casualties of this problem with sympathy and compassion. Tanong ko lang po, ano pong pangalan ninyo? La Paloma Tuason po, madam. Nanay Lydia Balos Domingo. Jenna Jamin. MJ po. May isa habon. Anong mga paborito niyong kainin? Mga karne. Ikaw? Hotdog po. Ikaw naman ate? Gusto ko po yung hotdog. And?
Sweet and champorado. Kanin po. Magsabaw kami ng malunggay. Payless, lagyan ko ng malunggay. Kakainin namin. Mahirap ang buhay, madam. Kumusta naman po siya pagdating po sa pagkain niya? Hindi ka. Hindi siya gaanong kumakain. Pag pinakain mo, 2 subo. Lalaro na yun. Laro. 3 beses sa isang araw po ba siya kumakain? O madalas po siya? Sadyang konti po talaga. Kunti talaga. Pag di mo tinutukan. Nakakakain ba kayo ng 3 beses sa isang araw? Opo. Oo naman. Paano naman nasisigurado ni mama mo, tama, na masustansya yung mga kinakain niya sa pang-araw-araw? Hopefully po, puro gulay naman yung kinakain namin. Saka, galing din po dito sa paligid namin. Paano niyo po nahati yung pagkain niyo sa pang-araw-araw para po masigurado na lahat po kayo sa pamilya masustansya pa rin po at sapat pa rin po nakakain? Ang ginagawa ko, pag ako yung nagluluto, yung binabudget ko din kasi dahil siyempre yung yung sa pera, ganun, kailangan mo i-budget mo. Yung mo yung pritong isda lang. Ganun. Kahit mga ilang piraso lang yun, napagkakasya ko yun kasi nga hinahati-hati namin. Diba, 1 kilo, ganun, napapaghati-hati namin yun sa ilang kami kumakain. 8. Nasa 8 katao kami dito kasama yun. Ilan po kayong, kunwari po, ilan po kayong kumakain dito, mga naghahati-hati po sa pagkain? Ay, ito lang po, madam, at saka yung kuya niya, tsaka yung tatay niya, hindi naman permi yung trabaho ng tatay. Ngayon, kung makapera ang tatay, pagdating may bili naman ng kahit na kalahating manok, o kung madami-daming pera niya, 1 kilo hanggang 3 oras na namin yun. Halimbawa, dumating siya ng umaga, o tanghalian namin, hapunan, kinabukasan mayroon pa kahit 3 piraso na lang karning manok, madam. Tipid ba? Di ba, madam? At kaysa naman nakakain ka na walang ulam ng apo ko, itira-tira ko naman yung, ito pamayang gabi. Ganon. Tipid yun, mama. Minsan, umaga, gabi lang kami kakain. Basta yung tanghali, ang importanteng kakain sa Raymond. Kasi siya po mag-aaral. Tsaka yung po kasing panganay at saka pangalawa. Tanghali na kasi silang nagigising yun. Minsan yung almusal nila, ginagawang tanghalian na. Basta importante lang po sa amin nakakain umaga at gabi. Yung tanghali po. Hindi minsan. Alam niyo yung mga masustansyang pagkain. Magbigay nga kayo ng mga halimbawa ng mga alam niyo masustansyang pagkain. Yung maganda para sa katawan natin. Apple, ikaw? Strawberry. Saging. Fruits, that's right. Fruits and vegetables and meat are all nutritious food. Gulay. Ayan, di ba mga gulay, prutas, karne, di ba? Yun yung mga kinakain para maging malusog tayo. Para po sa inyo, ano po ba ang kahalagahan ng pagkain ng masustansyang pagkain sa pang-araw-araw? Bilang nanay po. Para sa akin kasi nagpapadede ako. Para sa anak ko din na yung pagkain ng mga gulay. Pinakaano ko kasi talaga gulay, mahilig ako sa gulay. Napakahalaga 'yun para sa anak ko dahil 'yun yung makakatulong sa sa katawan niya. Sa paglaki niya. Kasi po nung pag pinapacheck up ko to, sinabi na ng doktor na kasi pag kada umaga, kahit di pa siya kumakain, di pa siya kumakain na siya, agad siyang dumudumi. Mabilis daw po yung metabolism niya. Tapos yun nga po, kulang nga po siya sa timbang. Parang kasama po siya sa malnourished. Nakakalakas ng katawan. Nagiging bibo yung bata. Nakakadagdag kaalaman. Para What will happen to your body if you eat good food like that? It's strong. Strong? You will become strong. It's strong na medicine. Huh? Medicine. Vitamin C. Medicine and... Medicine or doctor. or doctor.
Ano sa tingin mo mangyayari dun sa bata kapag hindi siya nakakain ng tama, ganun, ng mga masusustansyang pagkain? Mabilis siyang dapuan ng sakit. Tama, magiging sakitin siya, no? Tapos, lagi siyang magkakasakit. Yan. What will happen? Will your tummy ache or will your head hurt? What will happen? What will happen to your body? Mama, buy your boots. What will happen to your body if you don't eat? If you don't eat much? Weak the body. Oh, weaker body. That's right. Lalo pong mahihina. Magkakasakit. Magkakamuko. Sasakit po. Ano sa tingin niyo yung nararamdaman ng mga bata na kulang yung pagkain nila sa pang-araw-araw? Kunwari, hindi sila nakakain ng almusal o kaya ng tanghalian, gano'n. Ano kaya yung nararamdaman nila? Sasakit siya po. Sumakit yung tiyan niya. Kaya na-try niyo na ba yun? Anong pakiramdam? Sakit. Mm. Okay lang. Okay lang sa kanya. Tapos, para sa inyo, masakit sa pakiramdam. Siya nagkasakit yung tiyan niya. Ayan. May mga panahon po ba na parang naging malaking problema yung paghahanap niyo po ng pagkukunan niyo ng pagkain? Kasi po, usually po, diba, ang malaking problema sa pagkukulang sa sustansya, ganun, kasi wala po kayong access sa nutritious foods. So, nagkaroon na po ba kayo ng ganong klaseng problema? Yung hirap na hirap ako minsan bigas lang yung mga baby ko kasi kulang na ako. Basta ang importante yung baon tsaka yung sa school. Sa tingin niyo po, ano po yung nagiging problema ng mga maraming pamilya? Bakit po nagkakaroon ng mga batang malnourished, batang ano? Sa akin lang, yung nagkukulang sa pagkain. Yung hindi sila nagiging siguro dahil maraming trabaho, naging tawad din sila, pagod. Pero ako kasi kahit anong ginagawa ko, mas mahalaga sa akin yung maibigay ko yung pangangailangan ng anak ko. Ganon din sa akin kasi syempre kung hindi naman sa akin, wala din siya. Hindi ko maibibigay yung ng anak ko. Saan nga po, madam, kagaya namin, gaano na lang ang kinakain kung magkapera, konting manok nga. Kung natapos ang manok, kung konting pera, iba na naman ang dala ng tatay niya, kalating kilong karning baboy, gulay, ganun. Ang palaya, mayroon siya yung sari-sari na nakabalot, madam. Yun. Bilang nanay po, na may anak po kayo ng sarili ninyo, at siya naman po, naaalagaan niyo naman po siya. Ano po yung nararamdaman niyo kapag po meron po kayong nakikita ibang bata na parang putot balat na po sila, hindi po sila nakakain ng maayos? Ako naawa ako. Una naawa ako kung may pera nga lang akong sobra. Gusto kong tumulong kahit na konti lang kung may pera lang ako. Pero pag minsan naman talaga nagagawa ko din yun sa mga ibang kamag-anak namin na pag meron, nagsishare ako kahit paano. Tulungan sila. Nakainin ng masustansyang pagkain. Kaya sa gulay. Naawa, malungkot. Tapos naisip ko na lang na buti na, yung paano pag yung anak ko yung gano'n. Parang ang hirap isipin na gano'n yung bata. Hindi niya ma-realize, hindi niya ma-experience yung parang kumain lang kung ano. Siyempre, din po nasaktan din po. Siyempre, kawawa yung bata. Hindi parang, hindi sila nakakain ng maayos kasi siyempre, malnourished ngayon. Ano po yung full name niyo po? Helen Flores Balos-Balos. Ano po yung posisyon po ninyo sa barangay council? Tribal Kagawad. Tribal Kagawad po. Ayun. Gano'ng katagal na po kayo nagsaservisyo sa barangay
3 years na. Naging kagawad din yung mister ko kasi sunod-sunod. Para po sa inyo, gaano po kahalaga ang raise ng awareness sa masustansyang pagkain, lalo na po sa mga maliliit po na bata? Ang ano ko, yung gaano kahalaga. Mahalagang mahalaga yun. Kasi yung komunidad, kapag yung mga bata is malnourished, napiktuhan yung economic ng mga magulang. Kasi mostly dito, walang trabaho. Para sa inyo po, ano po ba ang mga dapat gawin para po maiwasan po ang malnutrition sa mga bata? Ano po ang masasabi ninyo sa mga pamilya para po maiwasan po nila? Sana magkaroon ng ang ano ko lang kasi, sana malip up naman yung kabuhayan namin dito kasi sa ngayon yung government dito is parang mahina yung outdoor na tulong. Saka lang magkakaroon kami ng konting tulong pag ganitong Christmas, ganyan. Pero wala. Kumusta naman po ang health services dito? Naaagapan naman po ba yung mga malnourished na bata or talagang hindi po masyadong nabibigyan pansin? Sa ng malnourished, hindi ganong nabibigyan kasi kulang sa tulong yung gobyerno. Kagaya ng medicine namin dito, yung mga vitamins. Ano po ba kadalasan yung nagiging problema sa mga tao dito sa Iram? Kaya po yung ibang pamilya hindi po sila nakakakain ng maayos. Yung kabuhayan. Walang kabuhayan. Lalo na yung mga Aita tribe, wala silang, kasi sila mahilig lang sila sa mga pagtatanim. Kung walang ani, wala. Mga gantong oras ko ba talaga kayo na po umagahan? Baka na-estorbo po namin yung pag-almusal niyo. Talagang ganitong oras. Simula nang sumabog ang bulkang Pinatubo, dito na nanirahan sa Iram si Nanay Marlene Esteban. Kasama niya ang kanyang 3 anak. Isa na si Raymark, kasalukuyang nasa grade 6 at graduating student. Nakaraang taon lamang ay pumanaw sa isang hindi inaasahang aksidente ang kanyang asawa. Simula noon, si Nanay Marlene na ang nagsusumikap upang itaguyod ang kanyang pamilya. Sa ngayon po, ano po yung pinagkakaabalahan nyo or yung pinagkukuhanan nyo po ng pang-araw-araw na pangailangan? Sir, ako lang nagtatrabaho kasi naglalaba. Pag may nagtawag na maglaba, maglinis, magluto, yun po yung pinagkakakitaan ko. Okay po. Maaari po ba naming tanongin kung nasan po yung asawa niyo? Kamamatay lang sir nung April 22. Ilan po yung anak niyo po ngayon? 3 sir. 3. Maaari po ba namin malaman yung mga edad nila? Ilang taon na po sila? Panganay, 27. Yung sumunod to 20. Tapos yung pong 12. May gaano katagal na po kayong naninirahan dito sa Iram? 28 years. 28 years na rin po. Kamusta naman po ang buhay ngayon? Kung may mga pinagdadaanan po ba kayo o mayroon po ba kayong mga... Mahirap sir. Okay lang po. Kasi nung namatay po yung asawa ko, nangangapak na po kami pa na mabuhay. Kasi yung dalawa kasi hindi na sana yung magtrabaho. Tuwing may pasok po si Mark, ano pong hinahanda niya sa pang-araw-araw ng pagkain, sa almusal po, sa tanghalian, sa hapunan? Maramihan po ito yung noodles, hotdog, Paano niyo po, dahil nga po nasabi niyo na yung pinagkukuhanan niyo po is kayo lang po yung nagtatrabaho, yung naglalaba po kayo, naglilinis. Paano niyo po yun pinagkakasya? Ano po yung mga ginagawa niyo para mapagkasya po yung pagkain? Sir, halimbawa kumita ako ng 300 isang araw. 3 kilo yung bigas doon. 3 kilo yung bigas doon. Tapos yung 100 sa ulam. Tapos yung doon, baon ni Raymond. Ang importante kasi may baon siya kasi nasubukan ko din nag-aaral kawawa kapag wala kang baon. Para sa inyo po,
Marami rin po kaya dito sa area na to yung kinakaharap din po yung ibang mga problema na kinakaharap ninyo. Regarding po dun sa paghati-hati nga po ng pagkain ninyong pamilya. Siguro ma'am, hindi ko kasi alam kung ano ma'am yun. Kasi nakapokus ako sa kanila eh. Wala na po akong time na magkala, makapagkwentuhan wala po ako. Pero siguro po marami din siguro kasi nadaan na ano po ito eh. Talagang resettlement po dito, talagang taghirap dito. Dahil kami po, yung asawa ko, biktima kami ng pinatubo. Lang kami dito. Ilipat lang kami dito. Ang dati pong Sambales, yung pinagmula ng asawa ko, talagang biktima ng pinatubo. Kaya karamihan din po dito, naghihirap. Medyo nakabangon-bangon na nga lang po dahil pasalamat po namin kay Gordon dahil kay Dick Gordon dahil sa pong tumutulong po. Saka kay Ma'am Kik sila kay mag-asawa. Kami dito sa asawa ko. May mga panahon po ba na parang naging malaking problema yung paghahanap niyo po ng pagkukunan niyo ng pagkain? Ang hirap ako minsan bigas lang yung mabibili ko kasi kulang na ako. Basta ang importante yung remote, baon, tsaka yung sa school. Mataas at matarik man ang tinitirahan ni Lola Paloma, hindi ito iisang hadlang upang siya ay magsumikap para sa kanyang mga apo. Simula nang iwan sila ng kanilang mga magulang, si Lola Paloma na ang tumayo at tumindig para sila'y mabuhay. May 3 akong anak. Yung pinakabunso namatay nung 9. Hindi ko na alam, madam, kung anong 19 yun. Dadalawa pa na lang. Yung bunso niyo? Opo. Yung isang ngayon, yung pinakakuya, pangalawang panganay, nag-asawa, hiwalay naman sa asawa. Kaya po yun, Siya po yung anak niya. Tapos, may nakitaan naman po siya ng sana kapartneran man niya sa buhay. Walang swerte naman po na anakan lang, iniwan ng nagsama sila na nung nabuntisan na insilang ito, saktong 4 months, iniwan. Pandemic natin yun, madam. Pandemic po natin. Pinanganak po siya nung pandemic. Hindi naman po, madam. Pero yung 4 months yan nung pandemic natin. Tapos sakto umalis yung nanay. Hindi na binalikan, madam. Ngayon, 5 years na siya sa September 26 itong... Hindi pa po niya nakikita ulit. Nung 4 months pa, magbuhat noon hanggang ngayon po, madam, hindi na siya nagkita ng nanay niya. Ilan po kayong kumakain dito? Mga naghahati-hati po sa pagkain? Ito lang po, madam, at saka yung kuya niya, tsaka yung tatay niya, mama kasi tawag niya. Kasi akong nakagisnan niya. Mami? Mami, narinig mo. Opo. Ano pong pakiramdam na kayo po yung nag-aalaga sa kanila? And ayun nga po, in-explain niyo po sa amin kanina na yung pagkain ninyo talagang may sistema po talaga kayo para doon, para lahat sapat po yung kinakain. Ano po yung pakiramdam na yun po, bilang pagtayo niyo po ng magulang nitong mga... Masaya naman po ako, madam, dahil kapiling po sila, madam, na kanal. Bigyan pa ako ng lakas ni Lord, mapa-graduate ko man ito, na hindi na inano. Nakaroon po ba ng mga araw na, kunwari, dahil sa kulang sa pagkain, ganun, nagkakasakit po sila, ganun? Opo naman, madam. Siyempre, pag halimbawa, may naluto akong hindi maganda, minsan magtaiman siya. Pero ano man, isang beses lang, yung malabnaw lang konti ang tain niya, ganun. Pero hindi talaga sugod sa hospital. Mabuti naman po. Tsaka mabuti naman po na kahit papano nakakapagulay pa rin po sila, meron talaga silang kanin. Opo, madam. Kung may sasabihin po kayo sa magulang po nila, kasi nga po, hindi po sila masyado dama ng mga anak nila. Kung may sasabihin po kayo sa kanila, ano po yung gusto nyo sabihin? Ito, sabi ko nga, pag
Nagkita kami ng nanay niya kung gusto niyang kunin kasi anak naman niya. Opo. Di ba, ibigay ko naman kahit na masakit sa kalooban ko, madam. Kung magkita kami ng nanay niya o magtawag siya sa cellphone, kahit pinalaki ko, madam. Ibigay ko, madam, kasi anak naman niya kasi, madam eh. Anak niya, hindi pwedeng hindi ko bigay yan. Ano po yung gusto niyo iwanang salita sa mga apo niyo? Dahil sabi niyo po, hindi naman po kayo habang buhay nandito para sa kanila. Siyempre po, paglaki din nila, yun nga po, ano po yung gusto niyo? Sabi ko dun sa grade 7 ko, anak ko, sabi ko, lagi ka mag-pray, tapos lagi mo asikasuhin ang pag-aaral mo, ha? Ang pag-aaral sa'yo lang yan, hindi makuha ng ibang tao yan. Kung may pinag-aralan kang maganda, maganda rin ang trabaho mo, hindi ka nagpapala. Gusto mo magpala ka? Magbuhat na semento sa construction? Sabi ko sa kanya, kaya mag-aral ka, anak ko, ha? Sabi ko, hindi mo masaan ang lakas ko. Sabi ko sa kanya, kaya ikaw din. Pag may trabaho ka, lumaki ka, may nakapag-aral ka, mga kapatid mo dalawa. Tulungan mo sila, ha? First question. Can you share your experience in filming this documentary? Making this documentary was an eye-opening experience. I think my groupmates and I can all agree on that. Yung experience ko in making this documentary, from the conception of idea pa lang, nung una pa lang, na hindi pa kami nakakapunta sa IRAM and hindi pa kami nakakamit ng mga bata, parang ang fulfilling na agad nung idea. This whole Pag-asa journey is really life-changing. It was fun being with my friends, of course, and my colleagues, my peers, and they're my classmates as well. So the experience was fun, yet it was fulfilling. Sa tingin ko, the whole thing was a roller coaster literal. In terms of emotion, in terms of literal na dinaanan namin, it's like a roller coaster. Pero in terms of emotion, kasi iba yung experience talaga nung pumunta kami sa IRAM New Cabalan. Tama? It made me experience yung tinatawag na real life. It's something new. Hindi naman new in a way na ngayon ako naka-experience ng ganito. But yung experience kasi parang merong something sa kanya na it makes me feel new dahil nga dun sa mga stories and mga experience namin as a group. Overall, I think it was really a much needed experience for students like us. Like simula sa planning, sa pagpunta natin sa IRAM, di ba we ride yung mga brown jeeps, yellow tricycles, nag-hiking pa tayo and we walked around the area, ganun. I never really thought na, although we're just students, actually we're just teens, we'll be able to make this documentary with this purpose, with this subject. For me, the journey was a mix of laughter and tears. I was so happy to see that the kids were so eager to talk to us and answer our questions. I had a lot of fun from traveling all the way to IRAM to playing with the kids and talking to the parents. But at the same time, this experience brought tears because I did not expect a lot of the answers, and I did not expect that the situation that a lot of people there were in was that difficult, that serious. Kasi parang the aim or the main purpose of our documentary is of course to help these children. And nung nakapunta na kami sa IRAM by the filming proper na, and when we met different children and different families in different states of life, dun mo makikita na the world is really parang isang coin na may two sides. There's the good side, there's the bad side. And yung feeling or experience nung pag-discover namin or pag-unearth namin dun sa fact na yan about world, and specifically IRAM, yung Cabalan, is that yung creation ng Hapag-asa is such a wonderful idea
na kahit sobrang liit lang ng maitutulong niya to these children and families, the thing is, at least there's the help na maibibigay ng Hapag-asa Team. While walking around Iram, we see different families and children na may iba't ibang status sa buhay. Yung iba may kaya, habang yung iba naman sakto lang, and yung iba is walang-wala talaga. And it really crushes me seeing them try so hard to work para lang may maihapag sa pagkain ng mga pamilya nila sa araw-araw. In a way that we were able to help through a group project, which we were able to help people in need, especially in the place of Cabalan or Iram Cabalan. So, mayroong mga party dun na it made me feel happy na I met a lot of new people, even though yung iba, it differs on their status talaga. I met people that made me happy, made me emotional in some kind of way, and basta the whole conclusion or summary ng experience sa Iram is great. Very great. Na there are people who are really living sa poverty line, and it made me realize that I am very, very lucky na everyday may kinakain ako. Simula pa lang naman, we're really excited kasi nga the thought of doing something na nakikita namin online in videos na this time kami naman yung gagawa. Parang ang exciting. But when we encounter problems, sobrang kabado talaga. Kasi hindi namin alam kung kakayanin ba, aabot ba sa time, magagawa pa namin in one day. Ang saya kasi magkakasama-sama kaming dumaan sa progress of this documentary. Kita ko yung pagod, yung effort, and kung yung pursige ng lahat na talagang ma-accomplish siya in just one day. And makuha talaga yung storya ng bawat pamilya. Makuha yung hinahanap naming lesson from everyone. And makuha yung point ng documentary na to. In short, it's a fun and memorable experience. Second, do you have any memorable moments throughout the documentary? For me, the most memorable thing that happened throughout the entire filming process of Hapag-asa was our experience with the Lola that was taking care of her two apos by herself. Aside from having fun with the Hapag-asa Team, syempre, making this project with friends in general is that other than serving the purpose of the documentary, syempre we had fun and we cherished the moments na nandun kami sa Iram Cabalan. The most memorable moment for me, aside sa nakalaro namin yung mga bata, nakakwentuhan, and kinuha nila lahat ng gibbets ng crops namin, is yung nagpapak kami ng grocery. Sobrang nakakataba ng puso, and grabe yung feeling kasi kahit papano makakatulong kami sa mga pamilya. The most memorable one would be our way to the place where we need to be. It was really a roller coaster, literally, since the road is going up and down, which leads to a place where there's a two side of society. Siguro yung way namin papunta sa house ni Nanay Paloma, correct? Nanay Paloma, yun. It was hindi naman siya struggle kasi may part na nag-e-enjoy kami, but it was a really hard hike in a way na in order to get to their place, mahirap siya. Pero at least sa part na yun, nag-i-enjoy pa rin kami. Pinaka-memorable na moment sa documentary is
nung nahanap na namin yung bahay ni Nanay Marlene, na ramdaman ko dun na kung makikita niya yung bahay niya, sobrang liit lang ng bahay. Gawa sa yero, gawa sa halos walang pader, gawa sa semento, ganun, kahoy. Pero kahit na ganun, alam nyo, winelcome niya kami with open heart. My most memorable moment would be, of course, hanging out with the kids. Sila Chelsea, sila Cassandra, si Daniel Padilla or James, which is my favorite. Ang fun-fun na makipag-usap sa kanila, makipagkwentuhan, mag-play ng Crossy Road. Really, it was so memorable sa akin. Kasi I realized na these kids, they're so authentic. Di sila nag-sugarcoat na kahit ano. And to me, it's just super eye-opening na these kids, they already endured so much. They learned so much in life, yet they still face us with the happiest smile on their faces. Siguro ayun yung nagbahay-bahay kami. Kasi ang first plan talaga is one family only. But then lumapit kami dun sa isang kagawad to ask if there are more families na we can interview about the topic that we chose. And sobrang nakakagulat yung na bawat pamilya, iba-iba yung storya and lesson na makukuha mo. It really made my heart grow, seeing how genuine and pure yung pagmamahal niya and pag-aalaga niya para sa mga apo niya. And you could really tell that she loves them very much. I actually cried a little bit while I was asking her questions, and even though I hit stop na sa voice record button namin, I still continued talking to her because, her energy was just so nice. And when we came back to give her the groceries na binili namin, she said na ang saya-saya niya, and she was even calling us her anak, and ini-invite niya kami na sa susunod bisitahin namin siya. And I definitely think that we will be going back there. Overall, our experience with her was just so great, and her story was just so touching. Aside from that, siguro yung makausap lang yung mga children na to, yung mga families, yung mga mothers. I was the most of the time yung cameraman. So, nandun ako sa harap nung ini-interview. So, naririnig ko lahat ng sinasabi nila, lahat ng nire-relay nila about their narratives and their stories. So, one memorable experience for sure is yung story ni Nanay Paloma, which is a grandmother who is caring for three of her grandchildren. So, siguro memorable lang yon kasi tumatak sa akin yung storya niya. Nakakalungkot, pero masaya din na maririnig ng mga tao or ng audience yung story ni Nanay Paloma, which is at least nandito siya, nakausap namin siya, na naging part siya ng documentary namin, and nakilala namin siya bilang hapag-asa. Iram symbolizes the two types of people in a society. The one getting above and the one underneath. And I think it's a really beautiful, and all of our activities that we've done in this project was really memorable for me, since it opened my eye to a lot of things, especially that there are places still in this world where there are people in need. And I think it's my most memorable experience. Nung pagdating namin doon, we were greeted in a way na parang welcome kami doon. And nung mga nakausap ko yung mga bata doon sa taas na, sa place na hinike namin, they were very welcoming, and they were great to chat, great to talk to.
And they asked us a lot of questions tungkol sa, uy kuya, taga saan ba kayo? And from there, kung saan kayo galing? And all through that thing or ginawa namin sa IRAM, ang dami talagang bata na nakausap namin. Kasi, di ba, this project is all about malnutrition, which is parang yung mga bata talaga yung unang nasa-strike. Doon ko naisip na kung sino pa yung mga tao na nasa baba, kung sino pa yung tao na hirap sa buhay, sila pa yung may kakayanan na mag-welcome sa ibang tao. Tapos, hindi ko nilalahat, pero yung mga tao na nasa taas, hirap silang tumulong sa mga taong nangangailangan. Yun yung pinaka-memorable sa akin at doon ko na-realize na si Nanay Marlene mabuti siyang tao. And at the same time, meron pang isa na talagang tumatak, and that is Nanay Paloma. Kasi yung bahay niya is nasa paliparan, yung tawag. So, nasa tuktok talaga siya. And yung hirap na akyatin, kasi we're almost giving up dahil nga para kang nag-hiking. And syempre, pagod na lahat, patapos na kami noon. Then, she was the last person na we want to interview. But pagkarating namin sa taas and when she shared her story, parang gumaan lahat. Parang napawi ng lahat ng pagod na dinanas namin. Her story is so different to the point na talagang ma-open yung eyes mo to a different point of view, to a different knowledge. Kaya sobrang memorable niya. And if we were given a chance ulit, siguro babalikan namin yun. Kasi it's not only memorable, but at the same time, parang na-attach na kami kay Nanay. We want to see her again and again and know more about her story. And finally, how did making this documentary impacted you as a person? Making Hapag-asa really put things into a different perspective. Bago pa man kami magsimula ng filming, tumama na agad. We were contacting one of the mothers that we were going to interview, which is si Nanay Marlene. We were asking her, Ma'am, anong oras po kayo nag-aalmusal, nagtatanghalian, naghahapunan para alam po namin what time po namin kayo pupuntahan, ganyan. And she replied that she wasn't sure whether or not they were gonna be able to eat lunch that day kasi the food that they had was very, very limited. And reading her reply to our message, I teared up. Honestly, I teared up because tumama kaagad na the world really isn't fair and malnutrition is very, very real. Going into making this documentary, I was aware naman na that malnutrition is something experienced by a lot of people in the Philippines, in the city. However, seeing it with your own eyes and hearing the words of those experiencing it with your own ears, iba talaga siya. I feel grateful that we had the opportunity to do something like this, to lend out even in just a little way. Kasi kinakailangan talaga na mabigyan ng atensyon ang issue ng malnutrition here in our country, here in our city. And I hope that once our viewers have watched Hapag-asa, maramdaman din nila yung naramdaman namin habang finifilm namin ang Hapag-asa. The moment na naghanap kami ng interviewees sa IRAM New Cabalan, parang dun pa lang meron ng epiphany na or realization na there's always people that has it worse than you. Na parang, even though you think na nahihirapan ka or yung buhay mo is not really the best one, there's always gonna be people na
will always have it worse, and not to invalidate people na nahihirapan din naman sa buhay, pero I think yun yung nagpa-realize sa akin na I should open my eyes to different people's situations. Kasi by opening my eyes, pwede ako makatulong sa ibang tao, pwede ko ma-share yung blessings ko, and there, parang dun papasok yung fulfilling emotions or yung feeling na masaya or magaan sa loob kasi nakatulong ko sa iba. This documentary is an eye-opener for me to look more around me. Na yung world just not revolve around me. It is wide and big, and most especially we must always be grateful sa kung ano yung meron tayo. Kasi sometimes we tend to not appreciate yung mga bagay na akala natin simple at maliliit lang. Without knowing na marami pala sa mundo yung nagtatry so hard para lang maasam or makuha yung mga bagay na akala natin simple lang. Kaya yun, always be grateful sa kung anong meron tayo. It impacted me in a way that there's always this saying that mulat sa realidad, which means that our eyes is open to the reality. But I've learned in this project of ours, Pag-asa. Pag-asa opened my eye that beyond the world we're living in, there's still another world that we still have yet to conquer. We still have yet to explore. In which I'm really grateful for this team and this group that it has enabled me to gain more knowledge about socializing with people, since I'm not really good with socializing with people. And it really I really enjoyed this project since we were able to help the kids and the families in need. This documentary impacted me in a way na talagang some people or people like us are very lucky to have what we currently have on our tables. Kasi if compared dun talaga sa people na mga pinuntahan namin, I wouldn't say na hindi sila swerte sa buhay, but it's unfortunate to be in their shoes. And I know ayaw naman natin mapunta sa ganong status, pero in some unfortunate times talaga, kapag may nangyayari talagang ganun na kahit sila naman I'm sure hindi nila ginusto yung mga ganong bagay, pero napupunta talaga sila sa ganong point na where ang hirap talaga. And yun, it made me realize na sobrang lucky talaga namin as students na we're in this kind of status and position, and that's why it felt so good na we had a chance to share our blessings and bless those other kids and other families with these things na we have. It impacted me in a big way. Kasi itong documentary, school project lang siya. Tapos, it's crazy to think na tayong mga bata, age 16, 17, 15 years old, kayang tumulong sa mga taong nangangailangan. It made me realize na yung technology that we have today can help us. Can help us help other people. Beforehand, super excited talaga ako na magpa-film tayo ng ganito. Kasi, as a student journalist, syempre, and also watching yung mga documentaries katulad ng Eyewitness, Reporter's Notebook growing up, it has been a passion for me na, mag-film, na pumunta sa mga settings katulad ng ganito and makagawa ng documentary. But above all, super needed talaga to na experience para sa ating lahat na
yeah, we're lucky. We're so fortunate to have these kind of lives na yung mga things na tinitake for granted lang natin or tinitreat natin as little. For example, like being able to eat 3 times a day and sometimes even more pa nga, diba? Sometimes we have meriendas, we have desserts, and having a roof above our heads, drinking water, and playing with toys, Barbies, nung mga bata tayo. But to a lot of people, those are already big things. Those already hold a big impact sa mga buhay nila. And with that, we will come back, I feel. Hapag-asa won't only be this mere school project. I feel like we'll see you again, kids. And hopefully, to those people who are watching this, and you have the means to help, please do so. Because this is really the purpose of making itong Hapag-asa, itong documentary na to. Akala ko alam ko na lahat about sa malnutrition. Akala ko yung nalalaman ko sa mga pamilya naghihirap, nakakaranas ng ganito. Akala ko ayun na yun. Pero when we made this documentary, nagbago lahat. My eyes are buksan pa siya lalo sa katotohanan na meron tayo. Na yung nalalaman nating storya, there's so much more behind it na hindi na ngayon. Meron ka pang hindi nalalaman, meron ka pang hindi nakikita na nararanasan nila. Kasi hindi mo naman lahat may express into words. Hindi lahat makikwento mo unless you experience it, unless you put yourself on their shoes. Kaya this documentary really taught me na never judge someone. Hindi porket ganun yung buhay nila, ganito sila, ganito yung ugali nila. Kasi meron din silang alam. Sila yung nakakaalam kung ano talaga yung totoo. Kasi sila yung nararanasan yung totoong buhay. Sila yung nakakaranas ng hirap, ng saya kapag gumagaan ng konti yung buhay. Totoo, lahat ng bagay na meron sila sa buhay nila, totoo. In short, they're living the reality of being a Filipino. Kasi tayo, kaming mga kabataan na ngayon, na gumagawa ng documentary na to, yung expectation namin na ganito lang sila, na at least nabubuhay pa rin sila. Hindi ganun yun eh. Hindi basta ganun. Meron ka pang dapat malaman. And kung gusto mong malaman, dapat mo sila makilala. Hindi lang dapat mapanood tong documentary na to. You have to know them. You have to go there and experience what we experience. Yung barrel, ikaw. Barel sa'yo. Barrel, yo-yo. Thank you po dahil pinayagan niyo po kami interview ko. Ito po. Pasensya na po, yan lang po. Thank you po. Thank you. Bibigay lang po kasi po, pinayagan niyo po kami mag-interview kanina. Maraming salamat po. Ito po. Okay lang po. Ito po. Thank you po. Thank you po. Salamat po. Kami po yung na-interview kanina, tapos magbibigay lang po sana kami ng pasasalamat kasi na-interview. Ito po. Maraming salamat. pasasalamat lang po. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po. Pumayag po kayo interviewin namin. Ito po para po sa inyo sa mga anak namin. Tama tayo. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat po. Si ano? Si Jeremy. Tapos yung apo niya po, baka gusto niya po ng mga lalaki. Okay, mag-video ka. Outro yan.
Mukha ka naman. Di ba fresh ka sa Living where undernutrition is deemed endemic demonstrates that most moms struggle to provide adequate nutrition for their children. Prevention is preferable to cure, so ensure your child receives the daily amount of vitamins and minerals such as A, C, B, D, iron, and calcium. Prepare healthful meals and practice proper hand hygiene at home. Sanitize utensils, drinking glasses, and cookware to prevent food contamination. Encourage your children to avoid sweets and other processed foods with little to no nutritional values in their diets. Instead, incorporate these nutritious and economical items in your daily meals, such as sweet potatoes, leafy vegetables, fruits, fish, and other nutritious foods. As our documentary draws to a close, let this be a catalyst for change. The stories shared, the struggles unveiled. This is all a plea for collective action, not only for the children of Iram, but the whole Philippines. They deserve a future where hunger is nothing but a distant memory, only the nourishment of dreams and a future filled with happy hearts. Once again, this is Hapag-asa. Kasama niyo kami. Ating ihain ng pag-asa sa hapag ng bawat bata. Ihain. Ihain. Pag-asa. Ang pag-asa. Ang pag-asa Sa hapag. Sa hapag. sa hapag Sa bawat bata. ng bawat bata. Ng bawat bata. Hapag-asa. 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 hapag-asa hapag-asa Hapag-asa. Hapag-asa. Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y nag-iisa? Walang kaibigan, walang kasama. Ikaw ba'y nalilito? Pag-iisip mo'y nagugulo sa buhay ng tao, sa takbo ng buhay mo. Ikaw ba'y isang mayaman o ika'y isang mahirap lang?